Talagang iyak-tawa ang nangyari sa larong ito. Sobrang roller coaster ng mga pangyayari. Hindi mo alam kung anong magiging ending. Magiging masaya ka kasi biglang winning, malungkot, biglang drawish, masaya, malungkot, kung ano-anong emotion, paikot-ikot. Anyway, ano bang nangyari? Sa game number 2 po kasi, kalaban ni Wesley si Fabiano Caruana sa The American Cup 2026 Finals sa winner's bracket. Abay, in a must-win situation si Wesley na kung saan natalo kasi siya game 1 kay Fabi. Ngayon, kailangan niyang manalo. Anong nangyari? Puti po si Wesley. Ayan, makakita tayo na nagpipilit ni Wesley. Nag-ipor po siya na sinagot ni Fabi ng nakakasupresang E6 lang. Grabe, no? Si Fabi E4, E5, if not C5. Pero sinupresa niya si Wesley. Sinagot po yan ng D4, D5, and then Knight C3. So, ito po yung normal preparation. Ang pinaka-common po yung tinatawag nilang winnower. Pero etong si Fabiano Caruana, kinapture, ito yung Rubinstein variation. Madalas po tabla. Kasi tabla lang kailangan niya. Kaya gusto niya itabla yan. Tumira po ng capture, nag-Knight to D7 with the intention of Knight F6 para pag kinapture mo man, yung isa yung takes na sinagot ni Wesley ng Knight to F3. Normal development, nag-Knight F6 na nga. Kinapture po yan, binawi. And then, tumira si Wesley ng medyo kakaiba. Ang common kasi ito yung mga tatlong tira. Bishop E3, Bishop D3, tapos may nagsi-C3. Pero sabi ni Wesley, ginugulo mo ako sir ha. Tingnan nyo yung oras ha. Preparado si Fabi. 1 hour and 32. Si Wesley, 1 hour and 22. 10 minuto agad ang lamang ni Fabi. Sabi ni Wesley, masyado kang handa. Baguhin ko yung tira. G3. Usang gala, binago. Pero si Fabi, alam ko din yan. So, sipresahin mo pa ako, B6. Okay? So, ang pinakaplano ni Wesley dito, siya naman dito. At sabi ni Wesley, teka lang, masyado ka ng preparado. Kung ititira ko yung normal development dito, baka alam mo. Kaya, dito ako. Bishop B5. Medyo weird yan. Kasi ang Bishop B5, bakit mo hindi ilalagay dito? Nag-create ka ng light square weakness tapos dito mo lang pala ilalagay yung Bishop. Anyway, napilitan po yan mag-Bishop to D7, humarang tapos nag-A4 na kung saan, Fabi, mabilis pa rin. Si Wesley, medyo binibilisan na din. Pagka A4, medyo nag-isip si Fabi dito, nag-A6. Nag-isip siya ng mahigit 1 minuto. At pagka A6, tumira lang si Wesley ng Bishop to E2. Grabe, no? Pagka Bishop to E2, ang weird ng tirahan, alam niyo kung bakit inatras ni Wesley so yan, hindi niya pinalit. Kasi nga, ina-must-win siya. Kailangan dagdagan ng maraming pyesa, wag basta-basta mag-endgame dahil madaling itabla. Anyway, tumira po ng Bishop C6 dito si Fabi na kung saan napakatagal niyang ginawa. Nag-isip ng 28 minutes and 59 seconds. Ganun katagal. Tingnan nyo bigla yung oras. Kung kanina lamang si Fabi ng 10 minuto, biglang lamang na si Wesley ng mahigit 20 minutes. Pagka Bishop C6 Wesley, kinaslingan lang yan eh. Pagkakasing nag-Bishop D6 develop, si Wesley so naman nag-Knight to E5 immediately. Ayun. Ang idea po talaga ng Bishop D6, inaantabayanan yung Knight E5. Ngayon, pagka Knight E5, kinapture yan ni Fabi. T-next, tapos Queen to D5. Napakaganda ng Queen to D5. Kasi, kung sisimplihan mo na kain agad, may pre-rook development eh. Pero dito kasi gusto mong matihin, persadong kumapture, Knight takes, ede nalugi na isang tira. Di ba? Anyway, Wesley so, lamang daw dito ng konti. Bakit po? May pair of bishop. Pair of bishops po eh. Pero, ang problema kasi nito, tabla lang kailangan ni Fabi, baka matabla. Di ba? Endgame eh, nawala na yung Reyna eh. Anyway, Wesley, tinira niya yung number 1 engine move, A5 lang. Ang obviously na gusto niya mangyari pag kinapture mo, weak po yun. Diba? Kaya tinulak po yan, B5 lang. Pagka B5, Bishop D2 development lang si Wesley na sinagot ni Fabi ng matapang na castling lang. Grabe, no? Pagka-castling, Wesley so, tumira po ng C4, hitting the knight. Kinapture po yan, binawi po ng pawn, and then umatras lang yung bishop. Yun. Pag-atras ng bishop, medyo lumamang daw si Wesley ng konti. Ang tamang tira daw is, dapat daw ipalit eh. Ang lakas ng knight. Pero umatras lang si Fabi, no? Pag-atras ni Fabi, nag-B4 naman si Wesley. Gusto makapag-B5 pero tinirahan niya na napakagandang tira. Number 1 engine move, Knight to E7 lang. Ang idea kinakain to. Ngayon, mukhang mali yan. Dahil po sa tira ng Bishop G5 na tinira ni Wesley. Ayan, nakapin, no?
Tapos magbi-b4, magkaka-pass pawn. Pair of bishops, no? Lamang, di ba? Kaso may napakagandang tirang rook to d4. Grabe, nakita yan ni Fabi. Ang nangyayari po, no, pag umalaw to, tatalon dito, babalik, may pressure doon. Pag kinapture mo, takes to opposite bishop, tabla yun. Ngayon, may tira po dito na bishop takes to e6 na ginawa ni Wesley. So, anong meron dyan? Capture lang, tapos takes. Unang tingin, coach, one pawn up, di ba winning yan? Hindi po, equal yan. Kasi opposite yung bishop. Pag napalit yung dalawang tore, tabla na. Automatic. Pero syempre, hindi ipapalit yan. Tumira po ng rook d5 dito na sinagot lang ni Wesley ng rook to c1. Interesting approach kasi pag kinapture may ganon, bagsak to. Kaya tinirahan po ng king lang sa may d7 na sinagot ni Wesley ng bishop to c5. Pag kinapture may ganito Ayan, magkakapass one later on. Kaya ang ginawa is nag-rook to d8, number 1 engine move yan na sinagot ni Wesley ng rook to c4 para dito mananalasa. Tinirahan naman po yan ng rook to d3 para makatagos yung bishop b ganun na sinagot ni Wesley ng h4 lang. Ang h4, para akyat. Maiwasan din yung mga possible na idea ng backrank mate. Yun yung gusto ni Wesley. Sinagot po yan ng bishop to d5, hitting the rook na tinirahan ng rook to g4. Hitting the pawn at nag G6 yan. Pagka G6 nag-rook to C1 lang si Wesley. Alam nyo po ba, sabi ng engine dito, equal to. Pero tingnan nyo po yung kanilang oras. 11 minutes na lang si Fabi, 15 si Wes. And eto yung matindi. Yung mga pangungulit na pressure na pwedeng ibigay ng white. So pagka rook C1, nag king C8. At si Wesley po dito, nag-rook to F4. Number 1 engine move. Gusto makapasok. Pag nagkaroon ng pressure, ganun, no? Di ba? Pero sinagot lang yan ng rook to d7. Pagka rook to d7, nag-king move lang si Wesley. Pagka king move, nag-king move lang din. At dito po, hindi daw ganun kaganda. Alam nyo, unti-unti umaangat yung kalamangan ni Wesley. Ngayon, dito po, ang tinira ni Wesley, nag-bishop to e3. At nagustuhan ko yan. Hindi yan number 1 engine move. Ang gusto ng engine ito No? Pero eto kasi, pine-prevent lahat po ng counterplay. Like yung pumunta dito, mahamon yung tore. Pine-prevent yan Tapos may pressure din doon. Mamaya pag gumanon, may pressure na binibigay in case na gumalaw to, di ba? So yun yung pinakaplano ni Wesley dyan. Ngayon, ang tinira po ni Fabi, bishop to b3 na maling-mali. Ngayon, pagka bishop to b3, ang best move po dito, rook to f6. Mahirap intindihin. Alam niyo kung bakit? May may sugswang po yung position ng black. Kasi eto lang ititira mo, tapos ano kasunod? Incredible king walk. Incredible king walk. King move dito, ganun. Na ngayon, bakit kailangan po ito? No, kailangan ma-pressure ito. Unang-una, pag nag-king move ka, may ganito hindi ka makatawid. Ngayon, kahit gumanon siya, may capture. Pangalawa, may counterplay po kasi na rook to d5 or this rook to d5. May counterplay, mahirap depensahan. Anong pinakaiba pag nagpunta ka dito, gumanon, libre ito, matatakpan yung bishop? Yon, actually, one of the reason kaya siya nag-bishop b3 dahil dito. So, sa pagkakataong pong ito, ang tinira ni Wesley, instead of rook f6 na best move, nag-g4 na mali. Bakit po? Ibalik natin. Kasi, according sa engine po ito, di ko dito nakita, pero may incredible idea po after rook f6 na king walk, bam, boom, boom, boom. Papabagsakin ito. Pag nag 2 pawns up, abay panalo kahit opposite bishop. And because of the g4 move, natakpan yung king, di makalapit. Kaya nag-rook d5, nag-rook na lang doon, hitting the bishop, tumakbo doon, and then nag-rook c5 to depend upon, kinapture, takes, and then naka-king move. Ito po kasi yung maganda dyan for the side of black Yung king naging active bigla. Yung king ni Wesley, walang masyadong mapuntahan kasi naharangan ito. Ayan so nag-king g3 yan, nag-king to d5. Nag-bishop doon para depensahan, king to c4, hitting the b4, umatras, check, bumalik, itatabla ba ni Wesley? Hindi pwede. Hindi pwede, mas win. Kaya nga doon. Ngayon dito, sabi po ng engine, 3 minutes si Wesley, almost 65. Ang tira daw po ito. Pero hindi yan nakita ni Fabi. Ang tinira niya po, mas aktibong play, king to b3, hitting the bishop, hitting the pawn.
Pero mali pala yan kasi may Bishop C1 na ginawa ni Wesley. At lamang daw dito si Wesley. Bakit po? Ang ganda po kasi ng Bishop to C1. Let's say po tumira ka nito, makakapag-Bishop ka dito eh. At pag kinapture mo, Bishop to C5, anong pinagkaiba niyan? Yung King po lumayo. Makakapunta ka dito, baka mapabagsak mo yung pawn, magkakaroon ng paso, may threat pa dito. Kahit na parang nabawi niya yung pawn, wala, magkakaroon ng magandang atake. Kaya balik po tayo doon. Yun na nga, nag-Bishop C1. Ang tinira na lang niya, nag-Bishop to B5. Na kung saan sinagot ng Wesley ng Bishop E3. And then nag-Bishop to C4. Tumira po ng Bishop to C5 to defend the pawn kasi inarangan, kakainin yung B4. Nag-rook lang po doon. At dito, medyo nagkamali si Wesley. Ang best mo po kasi, F3. Ang problema, may ganun. May pressure. Kahit gumanon na ka, ang nasa isip mo, baka hindi mo magalaw yung tore kasi may kain na ganun. Pero yun po yung best approach eh. Ang ginawa kasi ni Wesley, King H2. Tapos nag-H5. At pagka H5, eto na nga, persado ka mag-F3. Kailangan yung F3. Very important yung F3. Kaya lang, pag gumanon kasi, gaganon ka, kala mo, na-stuck yung position. Yun, pero yun yung best move eh. Ang ginawa kasi ni Wesley, kinapture niya. Yung takes, hindi daw ganun kaganda. Bakit? Mas madaling itabla kasi hindi nakapag-create ng pass pawn at mahirap basta-basta pabagsakin yung ibang pawn na yan, no? Equal na. At ang nangyayari po ngayon, 2 minutes si Wesley, 1 minute si Fabi, tumira po ng rook doon, inatake din yung pawn eh. So si Wesley, kinapture na lang yan. Ayan, pinalit at very equal na daw po ito. Kasi kahit na lamang ka ng pawn dito, hindi mo naman maitulak. So ang ginawa po niya, nag-rook down with a very good idea. Ayan, ayan o, ayan o. Pag kinapture mo, magkakapass pawn. Yan yung gustong gawin. Na sinagot po ng rook to F5, ganda eh. Kasi pagkatira doon, pagkakain-kain eh, mababantayan yung mga pawn, mauwi sa tabla. Pero Wesley, dahil time pressure, nanggulo pa. Nag-Bishop to D3 yan, di ba? Gumanon, ayoko na ipalit, gumanon, nag-F4, gumanon, ayun, nag-Bishop to defend the pawn, tapos gumanon, check, ayan no. Equal na equal eh. Ang tamang tira, King D3. Pero, nagkamali si Fabi. Tumira ng King sa may B3. Ang idea niya, ayaw niyang iwanan to, gusto niya makain yan. Pero mali pala yan. Kasi eto na, yung King mananakbo. So, inatake po yan, dinipensa, tumatakbo yung King. Inatake yung Bishop. Tumatakbo yung King. Unti-unti, lumalamang na naman si Wesley. At dito po nagkaroon ng magandang tirahan. Pagka-rook to F5, ayun, ginanon lang, umayos na sir. Ang ganda na nito. Ang plano ni Wesley, hinahamon na eh. Ngayon, ang pinaka-idea po niyan, hindi po maka-capture ito kasi discovery check. Pangalawa po, lalapit yan na ganun. No? Tapos kakain, ganun. Pagka-depensa, ganun. Magkakapass po, hindi ba depensa na sabay. Eto, hindi ito maiwanan na dahil lagi may ganun. May winning idea. Pero ang tinira po niyan is kinapture yan ni Fabi, which is good daw, no? Yan daw best move eh. Binawi. And then kining mo ba na kung saan mali? Kining mo ba niya dito, 1 minuto na lang siya. Mali dahil akala mo inaatake mo to, pero dahil sa king move na yan, abay nagkaroon na magandang idea ito pong si Wesley. Kasi ang ginawa po king move, then nag-king lang dito. Ngayon, isipin mo libre, tinirahan lang ng king to e5. Kasi magkakaroon ng dalawang pass mo pag bumagsak to. Gusto ko lang ibalik po, no? Anong pinakaiba pag dito? Maggaganon din. Diba? Ang pinakaiba niyan, may Bishop to D7. Gaganon din. Tapos saka ka magkiking B5. Anong problema? Anong pinakaiba? Hindi po basta-basta makalapit agad-agad yung king. Kasi sa nangyaring linyahan, hindi ito maitulak basta-basta eh. May kain pa nga. Sa nangyari kasing laban, ito po nangyari. Tingnan nyo yung pinakaiba. Doon siya pumunta pa rin naman doon si Wesley. Ang pinakaiba, pagka-takes, pumunta dito, tumira ng depensa, nakapag-bishop agad. Kasi wala dito yung king eh. Hindi ka makaganon. Anong pinakaiba? Di pagka-king move, ayun. Hindi maitutulak yung pawn. Yun yung nangyari. Kaya biglang winning na daw si Wesley. So, ang ginawa, tinulak. Gumanon. And then, Wasiso, nag-isip po dito. Kasi, 2 tira ang panalo. Pwede ito kain. Pero may pinakamadali. Lakto lang. Yun, tinulak lang. Kasi pag kinapture mo, takes. Tapos tulak. So, ang ginawa, Bishop takes to C6. Tulak lang eh. Dumipensa,
capture lang at dito na po nag-resign. Kasi kahit na po equal ng pawn, eto na eh. Isa-sacrifice mo, eto isa-sacrifice doon, tapos ayan o. Tapos ang labada, winning na. Kaya Pabi, naparesign. Grabe, no? Grabe yung laban. Very exciting, no? Anyway, nakakatawa lang kasi equal, biglang magwi-winning, mag-equal naman, magwi-winning. Kaya iyak tawa, iyak tawa, iyak tawa. Kasi ang equal o natabla, talo na si Wesley, punta siya sa loser's bracket. At dahil nanalo, napunta pa yan sa Blitz tiebreak. Very exciting yung Blitz tiebreak. Ang nangyari po, game number 1, natable. Natabla po yan. Ayan, nagkaroon po ng repetition sa pattern ito. Tingnan nyo, 7 seconds, 6 seconds. So, ayan, nag-repetition po dyan sa pati na yan. Eto, game number 4, second game ng Blitz event, dito nagkapisakan. Ang gawin po natin, panoorin yung live streaming kasi exciting ang mga pangyari at saka po natin ito i-analyze. Enjoy guys. Paano nyo ba mapapadala? Ay, teka lang, nagsimula na. So, tabla po sila sa first game. Tingnan natin kung ano mangyayari ngayon dito. Dragon. C4, English opening ang tinira. Parang nasisip ko si Sicilian Dragon eh. Pero, grabe, G6 approach si Wesley. So, dito parang Sicilian na reverse eh. Tingnan nyo po. Oh, Sicilian na reverse po yan. Oh, kaya parang nabanggit ko Dragon, Sicilian reverse Dragon variation G3 system eh. Yun ang nangyari oh. Oh. Yan na nga yung nangyayari. Di ba? Sa barko ka, Bernard. Oh, shoutout sa'yo. A4 lang or A5 preventing the V4 idea. Nag-casting naman po itong si Fabiano Caruana. Umatras lang yung Yoka Bebe para tamang depensa. Tapos di-develop lang to siguro sa E6. Pero bago mag-E6, H6 muna. Kasi pag nagganyan ka kaagad, tatalunan ka eh. Oh, di ba? Pag kung ano sabihin ko, sinusunod ni Wesley, huwag kayong magulo. Anyway, eto na yung susunod dyan. Di ba? Kaso baka gumanito si Fabi, no? Mang asar. O dito. Pero pag dito siya gaganon eh. Oh, ngayon magbibishop E6 na ba? Hindi ko sure. Uy, salamat Sir Vendillion sa napaka-generous sa super chat ko, Wesley, pang chessboard coach, pa-shoutout coach sa uncle at tita ko, Dennis Montojo and Janet Monto ng Quezon City. Thank you, shoutout. Ayos. Oh, mamimigay tayo ng chessboard. Magpaparapol tayo. Hindi ngayong gabi Hindi ngayong umaga, inaantok na ako. Sa mga ibang oras to. Nag-rock to B8 lang. Plano magtulak na ganyan yan? Paano magtulak siguro ng gano'n, tas gaganon. Tinanggal lang po yung pin eh. Siguro, hindi ako sigurado, pero gano'n. Salamat ulit Sir Vendillion. Nag-night lang po sa dito. Ayun na nga. Para siguro, baka tatalon na to kasi umalis yung kabayo eh. Kasi pag eto iikot dito, ay hindi, ginawa pa rin yung sinabi ko. Talaga sinusunod ni Basi kung ano yung sinasabi ko eh. No? So, yun pa rin. At ayun, pinipirigyan pressure. Malamang isisipay mo yan para mawala yung pressure niya. Ang kagandahan, may ganun later on. So, nawala na yung mga problema sa C-file. Kasi naka-C4 ka na eh. Ayan. So, parang ano na, Maroxy na may C4. Okay na. Maganda tong dating may ganun pero hindi daw yan ganun kaganda sa totoo lang. Sa totoo lang. Usik Sa totoo lang, di yan ganun kaganda. Random content. Oy, salamat sa super chat. Salamat sa mga nagsasend ng napaka-generous na super chat. Ayan na, tumalo na. Ang Yoka Bebe, tatalon ba dito? Ang binantayan to eh. Para hindi makatalon eh. Pero anong gagawin mo pag tinulakan ka dito, no? Kasi weak naman to eh. Kahit makatalon siya dyan, iwas mo lang eh. Okay. So, goods daw. Very equal ang position. Pagdating sa oras, okay din. Inatake yung bishop. Ipapalit ba ni Wes? Pwede naman, gaganon. Hindi, dito pumunta at ayun pa rin, same thing. Similar. Nagkapalit pa rin. Palisin mo to, lakas eh. BB5 kaya? Parang alanganin kasi mabiwik to eh, no? Pwede din ba to? Hindi ba tutulakan lang eh. Pero wala tong ginagawa dito. Pusang gala, totoo ba yan? Pinakain lang yung pawn. Bakit daw? Kasi may ganon.
O, tinulak niya para saka itutulak sunod-sunod. Yun ang gustong gawin ni Wesley So dito. Ang problema, gagalaw agad. O, pag natulak mo, may kain dun. Pero hindi, gumanon lang eh. Inatake lang yung Yoka Baby. Inatake lang yung Yoka Baby. Nakapin eh. May ganun, pusa. Kaya napaalis. Sige, kainin mo. Okay lang ako, sabi ni Wesley So dito. Pangit yung pawn structure, pero mawawala naman yung bishop na pang-control ng mga light square weaknesses. So, okay lang yan. Tapos mamaya tutulakan na lang, no? Tingnan natin kung anong gagawin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang score, 1.5, 1.5. 1-1 sa standard. Tabla kanina sa blitz. This is very crucial. Kung sino manalo, move on sa grand finals. Move on sa grand finals kung sino manalo. Kinapture lang. Pontex, of course, sabay inipor. Oy, grabe. Umaatake sir. Umaatake ka, sir, Alam niyo kung bakit ginawa yan? Kasi yung bishop nasa team na square eh. Kaya inepor ni Wesley. Hindi natin basta-basta igaganon, no? So, anong sunod? Anong tira? Anong gagawin? Pag inahin kasi, mabubuksan to eh. Queen to D7, gusto ko yan. Tapos may mga ganitong ganyan, no? May mga ganitong ganyan, tapos pampapapapampang. Yun, gusto ko yung posisyon ni Wesley So dito. Oy, umangat lang yung tore. Rook lang, pusa, dumipensa, Ay, pipila. Rook to D6. Yan, pipilahan nga eh. Rook to D6. Diba? Pipilahan balde. Pila balde. Pusang gala, parang ano yun Palabas yun, nung bata pa ako eh. Pero bishop, pinahinto yung talon. Rook to D6, kining mo ba muna? Baka kasi bigla niyang buksan eh. Okay? Kidding mo ba muna, guys? Umatras yung Yoka Baby. Rook D6 na. Pressure lang. Ayun na nga yung ginawa. Dumipensa. Okay? Tatalon siya dun, Pe-pressure niya to. Ayokong kainin eh. Kasi mababad bishop ka eh. Kaso anong tira mo? Dito? Queen E6 ang ginawa. Ito threat niya. Hindi. Rook takes lang eh. Capture takes. Kaya gumanon. Sumok pa lang yung Reyna. Medyo nahihirapan ako sa posisyon ni Wesley. Teka lang Umatras, dumipensa, may pressure dito. Eto threat. Check siya dito kaya pinipilit ng ihamon. Ngayon pag in-option ang kagandahan, mahihil yung pawn structure. Kahit pa paano. Umatras. Bishop F6. Preventing yung mga knight, talon-talon-ton. Ang kagandahan, hindi makain, nakapin pa yun. May pressure dito si Wesley So binibigay. Hindi makangat yung tore, babagsak yung pawn. Okay. Oras magkakatalo dito. Oras magkakatalo. Uy! Di ba sacrifice? Joke lang po. Sobrang ilok yung mga analysis ko. Sablay eh. King move muna. Para makaganon. Kasi baliwala yan eh. Rook D4 ang ginawa. Uy, eto threat. C5. O C4. Kaya gumalaw agad. C4 pa rin daw. Panalo. Kasi kain-kain may ganon dito. Pag nakita yung C4, panalo guys. Hindi nakita. Hindi nakita. Walang oras si Fabi. Ubos F3. Pusang iring. Yari ka boy. Yari ka boy. Ayun na. Nayari ka boy. Nakita ni Wesley yung pangpanalo. Ubos ka na. Ubos ka na boy. Wala ka nang mag-aos, nakapasok na yung mga pyesa ni Wesley So dyan. Umatras pa yung kabayo. Anong gagawin yan? Hinamo na lang yung tore. Magkakaroon ng pasmon dito. Alright. Passpon, dalawa. Okay, alright. Kainin mo na. Endgame mo na, sir. Tapos i-D3 tulak. May pressure pa doon. Nako, sigurado panalo to. Grabe. Nag-iisip mo lang konti si Wesley kung anong gagawin. Tinulak na nga lang. Anyway, kahit anong gawin, it's the same thing. Capture, takes, capture, tulak, panalo. Boom! Move on sa Grand Finals. The best. Nakahang pa yung phone. Talagang wala nang magawa, boy. Oy! Woo!
Panalo! Ang saya-saya. Sarap ng tulog ko kaninang umaga. Umaga na kasi yun eh. Natapos ng laro, alas 6 na eh. Grabe. Nag-champion si Grandmaster Wasiso sa winner's bracket pero hindi pa po tapos yung torneo, no? So, hihintay niya pa kung sino mananalo sa finals ng loser's bracket between Levon Aronian and Fabiano Caruana. Kung sino manalo doon, makakalaban niya pa sa grand finals. Anyway, analysis lang po natin ng mabilis. So, yung kanila pong opening ay English opening. Ayan. O, mga normal lang po na tirahan. Pero dito po nagkaroon ng kaguluhan bigla. Ayan o, dito. O, yung approach kasi ni Wesley So, yung tiradang Rook B8 lang. O, linya pa ba to? Tingnan ko lang ha, kung linya pa to ha. Novelty na. Walang ibang tumira niyan kundi si Wesley So. Anyway, after Rook B8, bakit pa nag-Rook B8? Ba't dinipensahan to? Hindi po yan depensa. Tanggal po yan sa possible pin. Kasi magbi-B6 eh. Ayun ang nga nangyari. O, diba? O, imagine ninyo kung nandun, nakain. Yun po yung pinaka-tema. O, ayan, nakapag C5. Sabi ko nga, nawala na ng pressure dito. Gumanon, umatake, or dumipensa siya dito kaya sumugod yung kabayo. Inatake po yan. Ayan, dumipensa dito. Of course, persadong kainin. At bumalik. Dito po, pagka A4, yun yung maliit. Ang tama tira, wag ka na mag-A4. Mag B5 na daw. Tapos saka ka mag A4 o kaya dumipensa ka lang dito, makapag C4. Something like that. Pero yung ginawa pa kasing A4, tricky lang eh. Pag kinapture, may B5 eh. Kaso di na makakainin eh. Ayun yung ginawa, pinin. O, matras. Kinapture takes. Tapos ang ganda ng E4, no? Ang idea po kasi ng E4 is para mabad bishop to eh, hindi maitulak yung E4. Kasi mag-E4 si West pag hindi mo in-E4 eh. Anyway, nakapag F4 naman. Ang gusto ni West, kainin mo, mabubuksan pa rin. Makakapunta pa nga sa bishop T5. Pangit din yung pawn structure ng king, ng white. Ganun. O, ayan, nag-develop. At dito po, sa sitwasyon na ito, close to equal yan. No? Pero ako sa totoo lang, hindi ko sure kung sino lamang eh. Kasi parang may problema. But bishop, pero may backward. No, ngayon yung ikot ng kabayo magkakatalo. Pero binabantayan ni West. So, subukan mo tumalon, sasakmaling kita. Ganun ginagawa. Okay, gumanon. Ayan pumasok. Umatras. Bakit? Inantabayan na ni Wesley ito parating. Ayan po yung pressure talaga. Kaya hinamon. Pagkahamon, ang best move, ipalit mo na. Ipalit mo na. Kaso, hindi maatim ni Fabian kasi mahil yung pawn structure eh. Tapos may backward pa rin po siya dito eh. Kaya ang ginawa is umatras eh. Pagkatras, yun, bishop F6, maganda. Bawal pa rin makatalon. Umatras, medyo passive. Yan yung mali. Ang tamang tira is king F1 eh. Gusto ng engine, takbuhin mo lang. Depensahan mo to. Pero umatras yung kabayo, H4 or H5, gumanon. Hinamon lang kasi tamang depensa din doon. Kinapture takes. And then dito po, pagka rook to C1, grabe ka mali. May C4 pala yan. Ganda ng C4 eh. Kasi kain-kain na ganun mangyayari. Check, maalangan. Tapos mamaya may tutulak na to. May kain doon. Mali pa yung araw. Pero yun pinakaplano. Kaso nag-queen dito si Wesley na kung saan ang tamang tira kainin na. Kaso yung takes kasi talaga hindi mo maatim gawin. Kasi nga pagka takes, mahil yung pawn structure, magdidikit, may tulak pa, di ba? May mga ganun pa, may pressure pa. Ayaw mong itira yung ganun eh. Mas maganda siya kumapsyo para isolated pa rin. Kaya ang ginawa po niyan, gumano na lang. Akala niya kakainin. Pag nakain po kasi, ay, bad bishop, no? Papalit na yung reyna, mananalasa na yung kabayo. Pero, may napakagandang tira, nakakabilib. Nakita ni Wesley, number 1 engine move, the only way to get a winning position. Lahat equal eh. Grabe. Persado kakainin. At boom, bumagsak. Ano bang problema? Equal lang naman. Nagbigay ka ng pawn, bumagsak to. Nakapasok yung tore. Iba yung pasok ng tore. Yan yung malupit eh. So, nag-night doon, hinamon na nga lang, mas maganda pala to, mas madali Kasi nga, magkakapass pawn. Paano mo ba ito didepensahan? Pag umatras ka, kain to eh. So, kailangan mong kainin na. At pagka pawn takes, ayun yung pass pawn, masakit. Bakit? Ito, ayan or even dito. Tapos ang matindi yun, yung tatagos yung bishop doon. Kaya nga, tumalon, tinulak, pass pawn, may pressure dito, tumulak para maharangan, pero wala eh. Ayan, nag-resign na lang, guys. Kasi pag kinapture niya po, hindi niya abutan. Ngayon, wag mong kainin, pag hindi mo kinain, ito naman, matitikman, paano mo depensan, malilimas yung pawn eh. Nangingitim yung board, ganun ang mangyayari. Kaya Fabi, out, resign na. At dahil doon,
Wasiso, champion sa winner's bracket. Alam niyo po ba anong meron dito dahil nag-champion siya sa winner's bracket? May bonus cash prize siya na $15,000. Bonus lang yun. Ngayon, pag nag-overall champion ka, ito po ang cash prize eh. Pag nag-overall champion ka, 75,000. Kung manalo siya sa pinaka-grand final, 75,000. Anyway, kahit matalo, may total of ano pa rin siya eh. Kasi may plus 15 na 70,000. Ayan po ang pinaka mangyayari. So, si Wesley So, sure na dito sa dalawa na yan. Plus may bonus siya na 15. O, di ba? Ang size siya. Anyway, abangan nyo po yung mga susunod na live streaming ha. At salamat po ng marami sa mga nag-send ng super chat at star na nagbigay po ng financial support, tulong sa atin. Grabe, marami pong salamat. Abangan nyo yung susunod live streaming natin. Abangan nyo din yung papalabas ko na biyaherong chess apps. Grabe, ang ganda. Galing ng developer ko eh. Abangan nyo po. Balito po yung Coach P. Ambassador Daniel Causo. Hanggang sa muling pagkikita. Don't forget to like and share, follow, and subscribe. God bless po mga kabiyahe. Bye-bye po. Thank you sa support ulit. That little mouse, 'cause I'm an albatross.